Okay, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Eileen. Kasal po kayo. Opo. Itong si Sir Mitchell. Opo. Ilang taon na po kayong kasal, Ma'am? 10 years po kaming kasal pero 11 years din po kaming nagsama. Bali 21 years po. Okay, ang tagal din pala, no? Pero ilan na po yung anak ninyo? Yung panganay ko po, kambal po, 18 years old. Nag-18 lang last year ng September. Tapos yung bunso ko naman po, coming 17 ngayong July. Okay, 17 at 18 Opo. years old, no? At nabanggit nga po ni Shari kanina, yung mister ninyo is working abroad sa may Qatar. Opo. Ilang taon na po siya doon? That time po kasi na tapos po finish contract po niya yung yung una niyang kontrata. Ngayon panibago naman po niyang kontrata yon. Mm-mm. Pero di ko po alam kasi na yung unang kontrata niya may kalib-in na rin pala siya doon. So matagal na. Opo, kasi tinatago lang niya sa akin. That time kasi nung umuwi siya, may katawagan siya kasi ako busy kasi ako sa trabaho, din siya lang naiiwan sa bahay. Ang sabi ng kambal ko, mama, hindi mabitaw-bitawan ni Papa yung cellphone kahit saan, magluto, lagi daw nakatawag naka-headset. Okay. Tapos, that time, kinunumtruntra ko siya, sabi niya, kaibigan lang daw. Kasi nagpapadala ng pera yun eh. Mm-mm. Kaibigan lang daw ang sabi niya. Tapos nung nalaman ko nung itong October lang, tumawag mismo yung babae na yung sinabi niyang kaibigan that time, nahiwalay na daw sila 2 years and 4 months. Sabi niya, ipakulong mo na asawa mo kasi hiwalay na kami. May bago na siya ngayon kinakasama. Ayan po yung napakatapa ngayon. So, mismong yung katawagan niya noon, yun na ang nag-booking sa kanya? Oo, nag-booking sa kanya na hiwalay na sila kasi may bago na naman daw nakuha. Yung nurse nga daw po ngayon yan. So, gaano na po katagal ito na merong kang nakikitang parang iba ang inyong pong mister? Noon pa po nandyan, kaso lang hindi naman po niya nagagawa kasi nga magkasama kami, di ba? Oo. Kung halimbawa may mga chat man, nababara ko kagad kasi magkasama kami sa bahay, di naman siya. Nung nag-abroad lang po, that time na nag-Dubai, umuwi siya, katawagan ko rin yung babae, nanghingi naman ng sorry yung babae, kaya pinatawad ko siya. Tapos humingi na rin siya ng sorry, umiyak na rin siya kasi sabi ko last chance niya na. So, talagang nahuli at aminado? Booking na booking Tapos, si mister? nung last chance niya na, sabi niya na hindi na daw niya ulitin kasi para nga sa mga bata, ganito, ganyan. Di ako naman syempre, para sa mga bata nga naman, syempre tiniis ko bilang isang nanay. Napatawad po ninyo? Tapos that time nung yun yung ngayon nga, umuwi ako ng October ng Masbate kasi namatay yung lula ko. Pagbalik ko, yun na po yung tumawag yung sinasabi niyang kaibigan niya na wala na daw sila. 2 years and 4 months. Okay. Pero yun, ma'am, tumawag po sa inyo kasi ibinalita niya sa inyo na may iba na May pala. iba na pong bago. Yan So po. hanggang sa ngayon Ngayon po. meron pa rin Opo, yan po, yung panay ang maidi nila, panay ang pasyal nila, panay ang sin ng pagkain sa anak So kong in bunso. public? Yes po. Yung relationship? Yes. Walang katakot-takot tong babae na tuwang tapang. Tinanong po ninyo, etong mister ninyo, bakit nakikita ko lagi itong babae na to dyan sa mga uploads ninyo? Ang babae po daw mismong gumagawa sa account niya. Hindi niya mapigilan po kasi parang kung sa nasunod-sunuran na siya. May Nahamon sinend po po kasi may sinend sa staff natin. binlock kasi ako niyan. Nag-crave ng mangga heist. Buti namang mabait ang jowa kahit gabi na naghahanap pa ng cravings. Wow. Di ba? Well, sino nag-upload niyan? Yung mister mo? Hindi po, yung babae po yan ang gumagamit ng account niya kasi hawak niya yung account. Pero account po ng mister yes ninyo. po. Gamit yung Facebook ni Mister. Kaya panay post ex pala ni tatay. Di sorry sa feeling mo, di ko naman hiniling ang lahat ng ito kusa na siya ginagawa. Ha ha ha. Di ba? Malam pala. How about you naman? Nurse versus katulong ang labanan. Yan grabing panlalait niyan. Okay. So aside from the fact, Ma'am Eileen, na lantaran na, Lantaran po. ang nangyayari dito, kasi siya rin, nakita mo, no? Parang ang daming regalo kanina. Yung mga anak po ninyo, Pinadala lang po nababawasan na or hindi na talaga nabibigyan? January po, wala po siyang padala. Puro pangako siya. Sabi niya, bibilhan niya yung 2 kambal ng cellphone. Kasi nga, syempre mag-upgrade kasi graduating ng 2 sa grade 12 eh. Wala ang padala. Tapos nagpadala nitong tong February 6, 11,000 lang. Tapos ang gusto pa niyang mangyari ng babae, bayaran si motor. Unahin pa ba si motor sa pagkain ng mga bata? Anong si motor? Yung motor na hulugan. Okay. Pero sabi po ninyo 11,000 na lang. Magkano po ba kasi dati ang 35 to 40 po. Ay, grabe naman yung ibinawas. Baka malaki na kasi yung gastusin niya doon. O, kasi panay po May silang kaagaw na kayo. Panay po kasi silang Yung cravings. pamasyal. Valentine's daw kasi. Sir Mitchell, magandang hapon po sa inyo. Narinig naman po ninyo, kasama namin ngayon dito ang inyo pong misis, si Ma'am Eileen.
inakusahan kayo ng... Opo, sir. Narinig ko rat. Opo, una sa lahat, sinabi meron daw kayong parang Kamusta ka na? iba dyan. At yung support, ano pong masasabi nyo doon, Sir Mitchell? Sir, sa suporta, masabi ko, magkano na ba yung basic ko, sir? Dito, 1.8. Pero lagpas yun sa 1.8, pinapadala ko. Pati overtime ko, pinapadala ko lahat yan. Ngayon, noong January lang ako nagmintis kasi nag-resign na ako sa trabaho ko. Halos linggo-linggo naman, napapadala kami. Papadala ako. Tapos yan sabihin niya, bago sa pumunta dyan, nagpunta mo na siya sa akin sana. Kung ano ang sitwasyon mo dito ngayon. Hindi naman siya nakaganyan kung hindi na ko binigyan ng problema dito eh. Ano pong problema yung tinutukoy ninyo, Sir Mitchell? Dahil sa sinabi nung babae nung nakaraan na gano'n. Sino yun? Sino yung babae nung nakaraan na yun? Dapat yan ang binigyan mo ng kaso. Hindi na ba? Kasi 2 years and 4 months kami noon. Hindi itong bago. Kasi ano tumutulong sa akin ngayon. Di ba naisip yan? Hindi dahil sa ganyan. Ginawa, ano ngayon, buhay ko na ngayon dito. Sino ba nagtitrigger sa mga anak mo? Di ba yung bago mo? Yung una mo nananahimik, di ba? Yung bago mo ngayon, sige ang Aileen. maidi kung ano-ano ang pinagagawa niyan. Huwag mo i-brainwash yung anak ko. Ikaw nanay ka. Sabihin mo sa mga anak mo. Hindi na Ano may sabihin mo sa hindi na anak mo, maibinbrainwash yung anak mo kasi Ito? 18 na yung anak mo, 70 na yung anak mo, hindi na bata yung para i-brainwash ko. Nasa tamang Tahimik ka edad sa- na yun. Nagsasalita ka, nagtahimik ako. Ngayon nagsasalita ko, daldal ka ng daldal. Hindi mo alam kung anong hirap ko dito? Tanggap lang kayo ng pera, hindi mo alam kung anong ginagawa ko dito? Hindi mo lang kayong marunong gumusta sa akin? Hindi mo lang kayo magsabi na kung anong may kinakain ako dito? Wala. Pasalamat ka, mayroong nagtagpo ng babae gano'n na sila nagkuha sa akin. Tapos ganyan yung mo sa akin? Lahat ginagawa ko para sa inyo. Hindi ako nagkulang. Bakit mo pinapagamit dun sa babae, sir, yung Facebook mo? Bali, isa lang yung kanya na account. Wala naman ako total yung Facebook kasi binura ko na eh. Ayaw ko nang makapan eh. Sir Mitchell, napagsabihan niyo na po ba yung babae na wag gamitin yung Facebook Opo mo? naman ma'am. Pero Sir Mitchell, ito. Ano po bang meron kayo nung babae na yon at parang lantaran pa niyang ginagamit ang inyong Facebook account, yung mga litrato ninyo kumakalat-kalat na dyan. Sir, kinausap ko na yung asawa ko na yan. Okay na yan. Hindi ko alam ba't po mo na abot yan dito. Wala na sa pakialam sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Kung anong gagawin mo. Kasi, tapos hanggang ngayon, Parang wala Parang ka raw binaliktad pakialam mo yata yung samantalang ikaw nagchat sa akin, mag-asawa ka na kasi yung ex mo tarantado, kasal na kami dito, o di ba? Ha? Dahil Aileen, ngayon may makita, may makita ka na bulaklak. Nag-post ka ng bulaklak. Ano yung sinabi mo doon? Hindi ako sweetness, hindi ako sweet. Dahil wala akong binibigyan ng bulaklak. Bakit ba sa Pilipinas ako? Lahat ng trabuhan ko, kinukuha mo. Magkano ibibigay mo sa akin? Ang gasolina sa motor? sumbatan mo ako? Sige nga, paano mabili ng bulaklak yan? Sumbatan mo ako? Sobra pa nga sa bulaklak ng Kaya ginagawa mo eh. may kakita ka na gano'n. Nagagalaiti ka? Hindi ako manggagalaiti kung hindi ako hinamon yung kabit mo na yan kung magpatulpo ako, di ba? O ngayon hinamon niya ako. Ano ngayon? Ginawa ko ngayon? Ano? Ilabas mo ka mo siya. Kay ang yabang niya sa mga maidi niya eh. Lahat na lang ng pagtitrigger niya, lahat na lang pang ano niya. Akala mo kahit hindi binlock niyo ako? Nakakarating sa akin lahat yan. Unfriend mo yung mga anak mo? Ikaw na black. Sorry Ikaw ang kayo, nag-block. hindi ako ang nag-block. Kayo ang nag-block kasi nagalit yung kabit mo dahil pin-profile ko yung anak mo. Dahil nagsisilos, di ba sabi mo, di ba? Bago malaman yan sa block natin, sino nagkalat? Kayong dalawa, di ba? Kasi pin-profile mo yung mga picture nyo? Puro maidi nyo? Kayo mismo ang nagkalat sa sarili ninyong kalandian nyo. Pati pag-trigger sa mga Bakit anak ikaw mo. pinakalat? Oh, bakit may lalaki ako? Ha? Puro kabaliktaran lahat ang binabalik mo sa akin kasi gawain mo. Paulit-ulit na lang ginawa mo. Ang una sa lahat, napansin ko, Shari, hindi naman tinatanggi ni Sir Mitchell na meron nga talaga siyang iba na. Okay? Ang inirereklamo lang niya, dapat nga raw magpasalamat ka kasi parang ito mas inaasikaso siya. Kaya nga eh. Ikaw nga raw Hindi napabayaan, nga hindi mo pabayaan. nga lang siya mga kumusta. Magpasalamat ka kasi mayroong ibang nangungumusta sa kanya. Ay di wow. O ibang nag-aasikaso sa kanya. I think hindi na lang nag-gets yung Sinasabi niya. inirereklamo dito. Okay? In the first place, Mga sarili lang nila. kung ano man ang motibo ninyo sa paghahanap ng iba bukod sa asawa ninyo, that is irrelevant when it comes to criminal actions dito po sa atin, no? Ang titingnan lang naman ng korte, unang tanong is, kasal ba kayo? Kung kasal pa rin kayo, then you still have yung legal obligations between the two of you. Yes. Ma'am, annulled na ba kayo? No. Meron bang nullity of marriage na nangyari sa Yan, inyo? sinasabi nila ang dalawa, magpa-annul daw sila pag uwi nilang Pilipinas. Bakit? Pati yung babae kasal? Hindi, papa-annul daw nila ako. Ipapaanal ka nila para sila na Sila yung magsama. ikasal. Yes. Ang problema, dahil dyan sa mga pinapublish nila na yan,
mahirapan sila dyan. Sobra. Baka nga bago pa sila makapunta sa korte for annulment, sa kulungan na yung dating nila. Tsaka pinagmamayabang po nila nga, sir, kasi kasal na po daw sila sa ibang bansa eh. Kaya malaya silang malaya silang magaganyan, magmamaydi, kung saan-saan kasi kasal daw po sila. Well, kung kasal po sila sa ibang bansa, we have this principle called the nationality principle, na kung ang mag-govern ng inyong family relations is yung national law mo, at considering na kasal siya sa Pilipinas, hindi siya pwedeng ikasal sa ibang bansa. Void po yon, walang visa. Yung mga ganong klaseng pangalawang kasal. Kahit sa ibang bansa nyo pa gawin po yan. Ang tanong ngayon dito, Shari, dito sa lahat ng mga pinagsasabi nila, narinig naman natin, halos walang pagtatanggi. Ang nangyayari nga, Shari, parang binibintang papabalik eh. Opo. Okay? Yan talaga sinasabi niya sa akin, sir, may Gaslight. lalaki daw po ako. Oo. Nag-gaslight pa si ma'am eh. Okay. Ganito po ha. Una po sa lahat, no, yung aspeto po ng pangangaliwa, nakita naman po ninyo doon sa mga uploads. Actually, Shari, yung aspeto na dalawa kasing posibilidad dyan eh. Vowsy or concubinage. No? Pero kasi, Shari, yung criminal laws po natin, territorial po tayo. Okay? Dapat nangyari siya dito sa Pilipinas para makasuhan po natin. Kung yung pambababae is nangyari abroad, okay, o yung acts of concubinage is nangyari abroad, yung bansa po na yon, in this case, saan ba to? Sa Qatar, doon isasampa yun. Opo. Okay? Batas nila ang pwedeng manaig po doon. Opo. Pero ang tanong is, pwede ba vowsy, attorney? The answer is yes. Bakit? Ang pinaparusahan po sa vowsy, in this case, is yung psychological abuse. Kung si ma'am dito sa Pilipinas habang pinapanood niya yung mga uploads na nangyayari sa ibang bansa, nakasuffer siya ng trauma, anxiety, ito maiyak-yak na si madam, ibig sabihin dito sa Pilipinas niya naranasan yung abuse. Pwede po tayong magsampa ng vowsy dito. Stress po, grabe. Okay? At hindi nga lang ikaw ang pwedeng maging biktima dito, pati yung mga anak po ninyo. Remember, Shari, ang vowsy is against women and their children. Grabe pong ginawa ng lalaki na yun, paulit-ulit na lang po. So, ma'am, no, sinasabi ko po sa inyo, no, ang nakikita ko dito na pwede yung isampa kung talagang porsigido kayo against dito sa mister po ninyo, baka po pwede tayong magsampa ng vowsy, yung psychological abuse na tinatawag. Yun po is, kasi nakikita mo naman parang hindi talaga nagigets yung nangyayari. Binaliktad po talaga niya ako na ako daw po na may lalaki. At nung sinasabi mo pa na ilang beses na rin pala. Opo, ilang beses na po niya na may ganyan, may babae po. Tapos yung huli po, 2 years and 4 months po. Tapos ngayon 6 months po, kinat po siya ni Kambal na. Ang panganay po namin, ako ang tanongin niyo kasi ako laging kasama ni mama sa bahay pag galing sa trabaho. Kasi ko lang po yung trabaho ko, 2 days at saka minsan 3 days lang po. Nasa bahay lang po ako, yun po yung nagtitiktok nga po ako. Ano pong sinasabi ma'am ng mga anak po ninyo? Nagagalit po sa kanya kasi puro pangako, lalo nabibilan daw po niya yung cellphone. Tapos nung that time, minura niya na kasi nakita niya ako sa TikTok na nag-live nga po. Yun, pinagmumura niya yung mga bata. Kasi nga, lumalandi daw po ako sa harapan ng mga bata. Nasa kwarto po ako that time noon. Tsaka that time noon, nangyari na po yung tumawag yung babae niya na kung saan stress ako. Iyak ako na iyak. Kung saan dinaan ko lang doon sa live yung para may mga kausap. Sarili mo lang kasi iniisip mo, hindi mo iniisip kung ano naramdaman ko, kung ano sakit ng binigay mo sa akin. Tapos lalo pa ngayon bago mo na pagkaano. So, eto ma'am, no, talagang ayaw na pong makausapin si Sir Mitchell Perez, no, ang inyo pong mister, no. Pero other than that, syempre, Shari, meron din yung aspeto ng suporta kasi kahit sabihin po natin na legal age na yung dalawang kambal. Suporta, sir, dahil pa kaya sa mga anak ko, sir. Sir Mitchell, yung suporta, sabi po ninyo kanina, nagbibigay kayo, patuloy pa rin yung pagbibigay nyo sa anak ninyo. Yun po ba, sir, gagampanan pa rin ninyo? Opo, sir. Anak ko yan eh. Hindi ko pabayaan anak ko. Mahal ko yung mga anak ko. At Ayan. yan mga gali ng mga anak ko. Hindi ko pabayaan yan. Ayan, tama po yan ha, at least. Sir Mitchell, no, nire-recognize ninyo yung obligasyon ninyo as a father. Nagpadala po siya ngayon, Oo naman, sir. 11,000 lang po. Mahal ko yung mga anak ko. Kaso lang tinuturuan lang ng nanay na magiging ganyan mga anak ko. Hindi mo na kailangan turuan Okay. yan. May mga isip na yan. Nasa tamang edad na yung dalawa mo. Yung anak po ba ninyo, May Sir brainwash sa mga anak ko. Sir Mitchell, yung mga anak po ba ninyo nakakausap ninyo ng direkta? Hindi na nga, ayaw na nga sir sagutin yung mga tawag ko. Kasi nga nagbe-brainwash ng nanay. Iwan ko ano pinagsasabi sa mga anak ko. Okay. So, edi kung ganun, edi mahirapan din kayong ipadala yung suporta ninyo para sa mga bata. Paano nyo po ba pinapadala yon? Bunso ko sir. Sa bunso? Oo. Okay, ganito po ha. Yun ang machat ko eh. Yung bunso ko eh. Yung dalawa hindi na eh. Kung ako sa inyo, sir, siguraduhin po ninyo na tuloy-tuloy po yung suporta ninyo sa mga anak ninyo. Kung, Ano yan, sir? kung nagpapadala po kayo Walang sa problema yan bunso sa akin. ninyo, i-document ninyo yung mga padala po ninyo para
at least may katibayan kayo na talagang nagagampanan ninyo yung obligasyon po na yan. Sir, ang lahat ng mga resibo sir sa akin lahat. Okay. Walang mintis yan, nandito sa akin lahat yan. Alright. No? Hindi ko kasalanan yan bakit nag-resign ka. Sumunod ka dyan sa babae mo, di ba? Dahil 2 years pa ang contract mo. Sumunod ka dyan sa kabit mo. Kung anong utos ng kabit mo, gawin mo. Kasi sunod-sunuran ka, pati nga account mo, di ba? Hindi ko kasalanan yung wala kang trabaho. Sa akin. Hindi ko kasalanan yung wala kang trabaho. Dahil dyan pag umuwi ako. Wala na akong pamilya na dating nga dyan pag umuwi ako. Bakit? Ano ba, Ano ba ginagawa mo? Sipin mo yan? Ha? Ano ba ginagawa mo? Matino ba ginagawa mo? Hindi ka na kontento sa isang babae? Hindi ka na kontento sa pamilya mo? Kaya ka nga umalis, di ba? Para iahon mo yung mga anak mo, makapagtapos mga anak mo. Pero ano ginawa mo? Mambabae ka na mambabae, kumuha ka pa ng mga sakit sa ulo mo. Tapos ngayon, ako pang baliktarin mo. Tama ba? Hindi yan sakit sa ulo ko, ikaw ang sakit sa ulo ko. Kaya naghanap ako ng... Ganon. O, Okay. di go. Okay, sasampahan ko na lang siyang kaso dyan sa ano namin dalawa. Yung vowsy. Okay. Sige, no. Well, Sir Mitchell, no, re-respetuhin po namin yung decision po ninyong dalawa. Para matigil din Decision po yung ninyo na kahibangan ng ayaw nyo babae. na kay Madam at ito naman kay Ma'am Aileen na i-avail niya yung legal remedies na available sa kanya. Yes po. Hindi, walang problema siya. Kung makulong ako, di siya magkuha ng mga anak ko. Walang problema yan. Sige po, no. Pakulong ako. Papakulong ako, sir. Walang problema. Ayan pala, Ma'am ready pala talaga. Kaya yung kalagayahan niya, kaya lagayahan, sir. Di siya magkuha sa mga anak ko. Pagpaaral mga anak ko. Sige, walang problema yan. Sir. So parang kasalanan pa ni Mrs. mo, sir. So parang kasalanan pa ni Mrs. mo, ganun. Ikaw ang nagloko, sir. May ebidensya si Mrs. Ngayon babalikan mo yung Mrs. mo. So parang kasalanan pa niya na makukulong ka, ganun, sir. Walang problema yan, ma'am. Mayroon din ako dito para sa kanya. Din sa pag-uwi ko lang. Ano pong Ma'am, ebidensya meron kayo, sir? Para patas kami, sir. O, pakita mo. pasa ko sa inyo mamaya, ma'am. Ngayon Wala na, ako dito, ba't dito mamaya sa pa? Boto, wala eh. Ano po ang laman ng ebidensya na yun, sir? Basta. Ano nga po, sir? Para Describe mo lang, sinasabi nyo, litrato, video, ano po ba yun? Sabi nyo, patas din kami, sir. Sige, Video yan, ma'am. Video. Video Retrato. po Yan. Na may kasama siyang iba, Tingnan mo, ganon. ano, siguro. Pati naman ng ebidensya, hulaan pa rin eh. Siguro. Okay. Kung ganon, di sige, Sir Mitchell, no? Well, Kasi dito, yung- kasi nasa isang cellphone na, sir. Yung mga... sige po, no? bilisan yan. Kami naman po dito, patas naman po kami dito. I-send nyo lang po yung mga nababanggit po ninyo na mga video at mga litrato. Bukas naman po kami para tanggapin din po yan. Po, para malaman ko kung Oh, anong... ipapakita rin namin sa misis po ninyo. Ano yung Tatanungin din natin si misis, meron din palang ebidensya laban sa iyo. Sana ma-explain din, di Yes ba? po, yes. Okay, pero in the meantime, total, yung ebidensya naman po ninyo, pinapahula nyo pa sa amin, ito lang muna ang actionan po natin. Okay, sir. Walang problema yan, sir. Alright. Sige, maraming salamat po kay Sir Mitchell Perez from Qatar. Opo, sir. Thank you. You can file your vowsy kasi kahit sa ibang bansa po yung nakita ninyo na pangangaliwa po niya yung psychological abuse, yung effect na naramdaman po ninyo is dito sa Pilipinas. Yes po. Pwede po yan isampa dito sa anong mensahe mo dun sa kabit? Kung nanonood ka man ngayon, ang ganda ng usapan natin that time, sabi mo, kung nandyan man sa'yo yung asawa ko, tutulungan mo lahat ng mga bata, pero ngayon ginipit mo lahat at lahat ng ginawa mo sa mga anak ko, tinitrigger mo kasi lahat kung ano yung mga ginagawa nyo dyan, nakikita ng mga anak ko, mga kalandian nyo, kung ano-ano yung mga pagkain nyo, sinisind nyo sa mga bata. Di ba kayo nahiya sa mga bata? Kahit sa mga bata na lang. Kasi sa akin, tanggap ko naman na ginaganyan nyo ako eh. Ang ganda ng sabi mo na tulungan mo. Tapos ngayon yung pala, sakim ka. Nagsisilos ka. Makausap ko yung asawa ko. Sasampahan po natin ang kaso. And kung may chance din po na magkakuha kami ng information kay Kathleen, ma'am, Opo. gagawin po natin, ma'am. Ha? Opo. Ma'am, then kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio. Nasa-schedule po natin to, ma'am. Ha? Yes po. Yung pagsampa po ng kaso, ma'am. Salamat po. Magandang hapon.